Si Adrian Monteverde ay isa sa mga kilalang pangalan sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Isa siyang tanyag na milyonaryo na nagsimula sa wala. Anak siya ng isang karpintero at isang mananahi, kaya't mula pagkabata ay alam na niya ang hirap ng buhay. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang magbenta ng kung anu-anong bagay, candy, yosi, kakanin, para lang may maipantustos sa pag-aaral. Madalas siyang nakikita noon na pawisan. Hawak ang maliit na bayong at nilalakad ang mahahabang kalsada para maibenta ang kanyang paninda. Sa lahat ng pagsubok na iyon, hindi niya kailanmang iniwan ang pangarap na makaahon. At sa paglipas ng panahon, pinaghirapan niya ang bawat sentimo. Nagtrabaho bilang kahera sa isang maliit na tindahan, naging bagger sa supermarket, at nag-apply bilang construction worker sa Maynila. Unti-unti niyang naipon ang sapat na pera para makapag-aral ng kolehiyo. Doon nagsimula ang kanyang pag-angat. Nagpakadalubhasa siya sa business management at nang makapagtapos ay agad siyang nakakuha ng trabaho sa isang kumpanya na unti-unting nagbigay sa kanya ng daan patungo sa tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pinakamalaking kayamanan na dumating sa kanyang buhay ay ang anak niyang si Angela. Siya ang naging ilaw sa madidilim na araw ni Adrian. Bata pa lamang si Angela ay kitang-kita na ang hilig nito sa musika. Madalas itong kumanta habang siya ay nagbubukas ng laptop o nagbabasa ng mga dokumento. "Papa, pakinggan mo ako ha?" Lagi nitong sinasabi tuwing kakanta ito ng simpleng nursery song o mga kantang natututunan niya sa eskwelahan. "Napakaganda ng boses mo, anak," tugon naman ni Adrian. At madalas niyang palakpakan ang anak pagkatapos nitong kumanta. Ngunit dumating ang panahong hindi niya inasahan. 5 taon na ang nakalilipas. Bigla na lamang nagkasakit si Angela. Unay simpleng ubo at lagnat lang. Ngunit nang lumaon ay lumala ito at nadiskubre ng mga doktor na may malubhang karamdaman pala ang bata. Ginastos ni Adrian ang lahat ng pera. Ipinagamot niya ito sa iba't ibang ospital dito at sa ibang bansa. Ngunit kahit anong gawin niya, tila walang lunas ang sakit ng kanyang anak. "Papa, huwag kang malungkot," wika ni Angela habang nakahiga sa kama ng ospital. Mahina ang tinig, ngunit may ngiti sa labi. "Gusto ko lang kantahan ka ulit." Napaiyak si Adrian habang pinagmamasdan ng anak. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay at buong pusong nakinig. Doon niya napagtanto na baka iyon na ang huling alaala na maiiwan sa kanya. Ang pinig ng anak na punong-puno ng pag-asa kahit unti-unti nang nawawala ang lakas. Dahil dito, nagsulat si Adrian ng isang kanta para kay Angela. Nilapatan niya ito ng liriko na mula sa kanyang puso. Isang awit ng pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. Sa mga gabing walang tulog, habang hawak ang gitara, paulit-ulit niyang inaawit iyon sa tabi ng kama ng bata. "Angela, para sa iyo ito," bulong niya. Ngunit dumating din ang araw na kinatatakutan niya. Pumanaw si Angela. Iniwan siya ng tuluyan. Ang kantang isinulat niya ay nanatiling alaala lamang. Isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Simula noon, naging malamig si Adrian sa lahat ng tao. Hindi na siyang humingiti. Bihira na siyang makipag-usap kahit sa pinakamalalapit niyang kasamahan. Sa mga ulong ng kumpanya, kilala siyang istrikto, walang pakundangan sa mga empleyado. "Ayusin ninyo ang reports na yan." Malamig niyang utos. Hindi ako pumapayag sa pagkakamali. Ang mga empleyado ay natatakot na sa kanya at maging ang mga kaibigan niya ay hindi na rin siya malapitan. Ngunit sa likod ng mga malalamig na salita at titig, isang sugatang ama ang nakatago. Sa tuwing mag-isa siya sa kanyang penthouse, ilalabas niya ang lumang gitara at hahawakan ang papel kung saan nakasulat ang kantang para kay Angela. "Anak, kung nandito ka lang sana," bulong niya, sabay patak ng luha na ayaw niyang ipakita sa iba. Sa tuwing titingnan niya ang larawan ng anak na nakasabit pa rin sa dingding, muling bumabalik ang lahat ng sakit. Hindi niya kayang makinig sa musika dahil bawat tugtog, bawat himig ay nagpapaalala sa kanya ng pagkawala ni Angela.
Kaya't iniwasan niya ang mga pagtitipon, mga konsyerto at kahit ang simpleng pagkanta ng mga bata sa kalsada ay parang karayom na bumabaon sa kanyang puso. Hindi na ako iibig muli, pangako niya sa sarili. Wala nang makakapantay kay Angela. Pero sa kabila ng pangakong iyon, may bahagi pa rin ng kanyang puso na nangungulila. May mga gabing nakatitig lamang siya sa kalangitan. Iniisip kong naririnig pa kaya siya ng kanyang anak. May mga pagkakataong sinusulat niya sa papel ang mga tanong na hindi niya maibulalas. Masaya ka ba ngayon, anak? Naririnig mo pa ba ang tinig ko? 5 taon na ang lumipas, ngunit parang kahapon lang nang mangyari ang lahat. Sa kabila ng milyon-milyon niyang pera, sa mga gusaling nakatayo sa kanyang pangalan, at sa mga taong humahanga sa kanyang tagumpay, isa pa rin sugatang ama si Adrian. Isang lalaking hindi kayang bilhin ng kayamanan, ang pinaka-precious na bagay sa kanyang puso, ang buhay ng kanyang anak. At sa panahong ito ng kanyang buhay, hindi pa niya alam na may isang pagkakataon na magpapabago sa kanyang mundo. Isang munting tinig mula sa isang batang babae na hindi niya kilala ang muling magpapaalala sa kanya ng isang awit na akala niya'y nanatili na lamang sa alaala ng nakaraan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang ika-5 anibersaryo ng pagkamatay ni Angela. Sa mga panahong iyon, si Adrian ay tila isang robot na paulit-ulit na gumagawa ng parehong bagay. Pulong, pirma, pagbili ng lupa, pagharap sa mga negosyante, pero wala nang saya. Sa bawat tagumpay na tinatamasa niya, pakiramdam niya'y wala utong saysay. Ang bahay niya sa Maynila ay puno ng yaman at kasangkapang mamahalin, ngunit para sa kanya'y mistulang kulungan lamang ito. Isang araw, nagdesisyon siyang iwan muna ang syudad at bumalik sa probinsya kung saan siya lumaki. Kailangan kong huminga. Hindi ko na alam kung saan ako patutungo. Bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa bintana ng kanyang sasakyan. Sa biyahe, ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang muka. Habang papalapit siya sa baryo, napansin niya ang mga bukirin na unti-unting sumasabay sa hampas ng hangin. Naalala niya ang kanyang ama na dating magbubukid, pawisan at maagang gumigising upang magbungkal ng lupa. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay nagsimulang bumalik at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, may kakaibang init siyang naramdaman sa puso. Pagdating na sa lumang bahay ng kanilang pamilya, halos mapahinto siya sa pintuan. Hindi na ganun kaganda ang bahay. May mga luma at kupas na kahoy at ang bubong ay halatang kinakalawang na. Pero sa bawat sulok nito, sariwa ang mga alaala. Naaalala niya ang kanyang ina na abala sa pagtatahi sa gilid ng sala at ang kanyang ama na nasa beranda habang nag-aayos ng mga kahoy. Ang dami nang nagbago, mahina niyang sabi. Pumasok siya sa bahay. Dahan-dahang hinaplos ang mga dingding na puno pa ng lumang larawan. Doon niya nakita ang kanyang larawan noong bata pa siya. Nakangiti, pawisan at hawak-hawak ang isang maliit na bayong ng paninda. Habang nag-iikot, may isang kapitbahay na kumatok. Si Aling Bebang, ang matandang tindera sa kanto, na siyang madalas niyang nilalapitan noong bata pa siya. Adrian, ikaw ba iyan? Diyos ko, ang laki na ng pinagbago mo. Ang sabi nila'y milyonaryo ka na pala. Napangiti si Adrian bagaman pilit. Oo, Aling Bebang, bumalik lang po ako saglit. Gusto kong makita muli ang baryo. Hay nako, buti naman at naisipan mong bumalik. Ang daming nagbago rito. Pero isa lang ang hindi nagbago. Ang baryo ay mananatiling baryo. Simpleng pamumuhay lang. Nagpasalamat si Adrian sa matanda at pinatuloy ito. Nagkwentuhan sila ng matagal. Ngunit sa loob-loob ni Adrian, ramdam pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Kahit gaano siya katagal makipag-usap, sa bawat saglit ng katahimikan ay bumabalik sa isip niya ang mukha ni Angela. Kinagabihan, umupo siya sa lumang beranda. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik maliban sa huni ng mga kuliglig. Kinuha niya mula sa bag ang lumang gitara, ang parehong gitara na ginamit niya sa pag-awit ng kantang isinulat niya para sa anak.
Tiningnan niya ito ng matagal, bago siya dahan-dahang tumugtog ng ilang nota. Angela, mahina niyang wika. Nandito ulit si Papa sa lumang tahanan natin. Naalala ko pa ang mga ngiti mo habang nakikinig ka sa gitara. Kung naririnig mo ako, sana masaya ka na dyan. Napatigil siya nang mapansin ang sariling luha na bumagsak sa gitara. Pinahid niya agad ito, pero alam niyang wala na siyang kayang itago sa sarili. Kinabukasan, naglakad-lakad siya sa paligid ng baryo. Nakita niya ang mga bata na naglalaro ng luksong tinik at tumbang preso, tulad ng dati noong siya'y bata pa. May mga nagtitinda pa rin ng kakanin sa gilid ng kalsada, at ang amoy ng suman at bibingka ay umalingasaw sa paligid. Sa bawat makasalubong niya, may mga tao pa ring bumabati. Adrian, ibang-iba ka na, ang yaman mo na raw. Ngunit hindi siya makapansalita ng mahaba. Tanging simpleng ngiti at tango lang ang kanyang tugon. Muli siyang bumalik sa bahay. Ngunit habang naglalakad, may mga lugar na nakapagpabalik sa kanya ng mga malulungkot na alaala. Dumaan siya sa maliit na kapilya kung saan nila inilibing si Angela, 5 taon na ang naalilipas. Natigilan siya sa labas, pinagmamasdan ang krus at kandilang naiwan doon. Anak, bulong niya habang nakayuko. Kung naririnig mo ako, patawarin mo si Papa. Ginawa ko ang lahat, pero hindi ko pa rin naligtas ang buhay mo. Sa gabing iyon, nakahiga siya sa lumang silid ng bahay. Tahimik siyang nakatingin sa kisame. Pilit pinipigilan ang mga alaalang bumabalik. Ngunit mahirap takasan ang katotohanan. Ang baryo, ang bahay, ang kapilya. Lahat ito'y nagpapaalala sa kanya ng anak na nawala. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, may kakaibang damdamin din siyang nadama. Isang pakiramdam na tila may susunod na mangyayari. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam kung ito ba'y babala o biyaya, ngunit alam niyang hindi aksidente ang kanyang pag-uwi. Sa mga darating na araw, dito sa simpleng baryo, magsisimula ang isang kwento na muling magbubukas ng sugat sa kanyang puso. Ngunit siya ring magbibigay ng panibagong pag-asa at dahilan para mabuhay muli. Hating gabi na nang magising si Adrian mula sa pagkakatulog sa lumang bahay. Hindi siya sanay sa katahimikan ng probinsya. At ang mga tunog ng kuliglig at lagaslas ng hangin sa mga puno ay nagsilbing musika ng gabi. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi siya mapakali. Bumangon siya at nagbasya na maglakad-lakad sa kalsada. Umaasang makakahanap ng kaunting kapayapaan mula sa mga alaalang patuloy na kumakapit sa kanya. Habang naglalakad siya sa gilid ng daan na patungo sa bayan, may narinig siyang tinig. Isang boses ng bata, malinaw, matinis, ngunit may lambing na tila dumudurog sa kanyang puso. Napahinto siya at napalingon sa pinagmumulan ng awit. Sa liwanag ng isang ilaw kalsada, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa bangketa. Ang bata'y marungis, tila ilang araw nang hindi nakakaligo. Naka-t-shirt itong butas-butas at maiksi ang shorts. At sa harap niya'y may maliit na lata ng biskwit na ginagamit na sisidlan ng bariyang inihuhulog ng mga dumaraan. Sa tabi niya, isang basyo ng plastik na bote at punit na bag na halatang pagod na sa paulit-ulit na gamit. Ngunit ang boses ay hindi niya malilimutan. Yan ang kanta ko, bulong ni Adrian. Nanginginig ang tuhod. Napaluhod siya sa gilid ng kalsada. Hawak ang dibdib habang pinakikinggan ang tinig ng bata. Ang awit na kinakanta ng dalagita ay ang mismong kantang isinulat niya para kay Angela, ang kanyang anak na pumanaw 5 taon na ang nakalilipas. Nanindig ang balahibo niya at tila huminto ang oras. Hindi siya makapaniwala. Paano niya nalaman ang kantang iyon? Hindi niya ibinahagi iyon kahit kanino. At tanging siya at ang kanyang anak lamang ang nakakaalam ng bawat liriko at nota. Nang matapos kumanta ang bata, tumingin ito sa paligid na para bang naghahanap kung may taong makikinig o magbibigay ng barya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakatiis si Adrian. Lumapit siya. Iho, iha, mainat yang wika. Saan mo natutunan ang kantang yan? Nagulat ang bata at napaatras ng bahagya, parang handang tumakbo. Hawak-hawak nito ang lata ng barya
na para bang iyon lang ang yaman na meron siya. Ano po? Nanginginig na sagot ng bata. Nakopya ko lang po sa narinig ko dati. Isang matandang kumakanta, pinakinggan ko, sinubukan kong gayahin. Matandang kumakanta? Nagtatakang tanong ni Adrian. Halos hindi makapaniwala. Saan? Kailan? Palengke po. Minsan kumakanta siya habang nag-aabot ng gulay. Narinig ko lang po ng paulit-ulit kaya tinry kong kabisaduhin. Tumipig si Adrian sa bata. May kakaimang pakiramdam na bumalot sa kanya. Para bang isang himala ang pagkakasalubong nilang iyon. Sa gitna ng lahat ng kanyang paghahanap ng dahilan upang mabuhay, narito ang isang batang babae na umaawit ng kantang nagbula sa kanyang sugatang puso. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Lira po, tugon ng bata. 7 taon na po ako. 7 taon? Napabuntong hininga si Adrian. Kung nabubuhay pa si Angela, 8 taon na ito ngayon. Napapikit siya saglit at pinilit itago ang luha. Taga saan ka, Lira? Muling usisa ni Adrian. Itay ko po wala na, iniwan kami ni nanay noon pa. Ako po'y nakatira sa tiyahin ko, pero mahina na siya. Kaya kumakanta po ako dito para may pambili ng pagkain at gamot sa kanya. Sumakit ang dibdib ni Adrian sa narinig. Nakita niya ang inosenteng mukha ng bata. Marungis, payat, ngunit may mga matang punong-puno ng pag-asa. Ang boses nito'y parang tinig ng isang anghel, kumakanta sa gitna ng kahirapan at kadiliman ng gabi. Marunong ka bang mag-aral? Pumapasok ka ba sa eskwela? Tanong pa niya. Umiling si Lira. Hindi po ako pumapasok. Wala po kaming pera para sa matrikula. Sabi ng tiya ko, baka next year daw kung may mahuhulog na grasya. Tila tinamaan ng matalim na sibat si Adrian. Nakita niya sa mga mata ng bata ang parehong pag-asa na minsan ay nakita niya sa mga mata ni Angela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kayang hayaan na mapamayaan ang isang inosenteng kaluluwa. Lira, hina niyang wika. Pwede bang kumanta ka ulit? Gusto kong marinig muli ang boses mo. Tumango ang bata, bagaman may pag-aalangan. Inayos nito ang maliit na katawan, huminga ng malalim at muling inawit ang kanta. Habang umaalingaw-ngaw ang tinig sa kalsada, napaluha si Adrian. Sa bawat liriko, ramdam niya ang presensya ng kanyang anak. Para bang sa loob ng ilang minuto, nabuhay muli si Angela sa katauhan ng batang ito. Salamat, iha, bulong niya matapos kumanta ni Lira. Napakaganda, ngumiti si Lira at iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Adrian ang ngiting puno ng inosenteng saya sa kabila ng kahirapan. Salamat po, kuya. Kahit papaano po'y may nakinig. Ngunit sa loob-loob ni Adrian, alam niyang hindi lamang pakikinig ang kaya niyang ibigay. May kung anong gumising sa kanyang puso. Isang panibagong pag-asa, isang pakiramdam na matagal nang nawala. Ang pagnanais na muling magmahal, hindi man sa anyo ng isang anak na sariling dugo, kundi sa isang batang nangangailangan ng kalinga. Habang naglalakad siya pa uwi, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit ko siya nakilala ngayong gabi? Bakit kantang isinulat ko ang kanyang inaawit? Ang lahat ng iyon ay tila hindi isang simpleng pagkakataon lamang. At sa ilalim ng madilim na langit, si Adrian ay nakaramdam ng kakaibang katiyakan na ang munting pagkakataong ito, ang pagkakakilala nila ni Lira, ang magiging simula ng pagbabago sa kanyang buhay na matagal na niyang inaasam, ngunit hindi niya alam kung paano muling matatagpuan. Kinabukasan, hindi na mapakali si Adrian. Buong gabi siyang hindi nakatulog matapos marinig si Lira. Parang may kumakabog sa kanyang dibdib, isang damdamin na matagal nang natutulog sa loob niya. Sa unang pagkakataong matapos ang 5 taon, nakaramdam siya ng pagnanais na sundan at kilalanin ang isang tao. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun na lamang ang kapit ng boses ng bata sa kanyang puso. Ngunit alam niyang kailangan niyang alamin ang kwento nito. Maagang gumising si Adrian at muling naglakad papunta sa bayan. Doon, sa parehong lugar kung saan niya unang narinig ang tinig ni Lira, nakita niyang nakaupo ulit ang bata. Nakapulang damit ito na kupas na
at tila ilang beses nang ginamit nang hindi nalalabhan. Nakasalampak ang maliit nitong lata ng barya sa tabi at sa pagkakataong iyon ay kumakanta ulit siya ng parehong kanta. Pinagmasdan ni Adrian ang mga tao. May ilan na huminto sandali, naghulog ng barya at agad ding umalis. May ilan na ngumiti, ngunit karamihan ay nagmamadali at tila walang pakialam. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Lyra ay patuloy lang sa pagkanta. Parang walang ibang mundo maliban sa musika. Lumapit si Adrian matapos ang isang kanta. "Lyra," tawag niya. Nagulat ang bata at agad na palingon. Nang makita siya, bahagyang ngumiti ito. "Kayo po ulit? Yung kahapon?" Tumango si Adrian. "Oo, gusto ko sanang makausap ka ng mas maayos. Pwede pa kitang ihatid pa uwi pagkatapos mo dito?" Nag-aatubili si Lyra. Kita sa kanyang mga mata ang kaba at alinlangan. "Baka po magalit si Tia. Baka isipin niyang may ginawang masama sa akin." "Hindi kita sasaktan, Lyra." Seryosong sagot ni Adrian. "Gusto ko lang kayong makilala. Gusto kong makita ang tiyahin mo." Sandaling nag-isip ang bata, bago dahan-dahang tumango. "Sige po, basta huwag po kayong magsasabi ng kahit ano na ikagagalit niya." Nang matapos ang huling kanta at makakuha ng kaunting barya, sinamahan ni Adrian si Lyra pauwi. Habang naglalakad sila sa masisikip na eskinita, napansin niya ang payat at halos mahulog na katawan ng bata. "Kumakain ka ba ng tama, Lyra?" tanong niya. "Paminsan-minsan lang po kapag may sobra. Minsan po tinapay lang o lugaw. Basta po'y maibigay kay Tia, masaya na ako." Napatigil si Adrian. Ang simpleng sagot ng bata ay tila naglatag ng isang salamin sa kanya. Noon, ipinaparanas niya sa kanyang anak ang lahat ng magagandang bagay. Mamahaling pagkain, laruan, mga biyahe sa ibang bansa. Pero narito ang isang batang kontento na sa isang pirasong tinapay. Basta't makakatulong sa tiyahin niya. Pagdating nila sa bahay, halos mapahinto si Adrian sa nakita. Isang maliit na barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ang kanilang tinuluyan. May maliit na pintuan at butas-butas na dingding. Sa loob, isang matandang babae ang nangahiga sa banig. Namumutla ito, payat at halatang may karamdaman. "Tia," tawag ni Lyra, sabay lapit. "May kasama po ako. Siya po yung nakarinig sa kanta ko kagabi." Bahagyang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. "Sino siya, Lyra?" Mahina nitong tanong. "Ako po si Adrian." Pakilala niya habang dahan-dahang lumapit. "Pasensya na po kung bigla akong dumating. Nakilala ko lang ang pamangkin ninyo at gusto kong magpakilala." Napatingin ang matanda at kahit mahina ay napansin ang anyo ni Adrian. "Kayo ba yung sinasabi ng mga tao na mayamang galing sa Maynila? Ang ganda ng kotse na nakaparada sa labas?" Umiling si Adrian. "Hindi po iyon ang mahalaga. Ang mahalaga po, gusto ko kayong makilala. At gusto ko ring malaman kung paano ako makakatulong." Nagulat ang matanda. Napatingin siya sa Lyra na nakangiting nagbabantay sa gilid. "Ginoo, hindi kami sanay na may gustong tumulong. Simula nang iwan kami ng kapatid ko, kami na lang ang magkasama ng batang yan. Ako ang nagpalaki sa kanya kahit mahirap." Napatigil si Adrian. Nasaan ang mga magulang niya? Napayuko si Lyra. "Iniwan po ako ni nanay. Hindi ko po siya kilala ng lubusan. Ang sabi ni Tia, may ibang pamilya na raw siya. Si Itay naman po, matagal nang wala, kaya si Tia na lang ang kasama ko." Naramdaman ni Adrian ang lalong pagbigat ng dibdib. Naroon sa harap niya ang isang batang babae na lumaki sa kakulangan, ngunit pinili pa ring umawit upang mabuhay. At ang tiyahin nito, kahit mahina at may sakit, ay pinilit siyang palakihin. "Lyra," mahinang wika ni Adrian. "Gusto kong sabihin sa iyo na napakagaling mong bata. Ang boses mo'y parang kayang magpagaling ng sugat. Pero bakit ang kantang inawit mo ay iyon? Saan mo ulit narinig iyon?" Tumango ang matanda. "Narinig niya iyon sa akin. May isa akong kakilalang musikero na minsang kumanta sa palengke ng isang awit na hindi ko alam kung saan galing. Nahilig si Lyra sa tono at minemorya. Hindi ko alam na ganoon pala kahalaga sa inyo." Hindi na sumagot si Adrian. Sa halip, tumingin siya kay Lyra at hinawakan ang maliit nitong kamay. "Mula ngayon, gusto kong mas makilala ka pa. Huwag kang matakot, hindi ko kayo pababayaan." Nagliwanag ang mukha ng bata. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon,
Si Adrian ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan na sa pagkilala kay Lyra, unti-unti na ring binubura ng tadhana ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Simula nang makilala ni Adrian si Lyra at ang tiyahin ito, hindi na nawala sa kanyang isipan ang kanilang kalagayan. Sa bawat araw na lumilipas, bumabalik sa kanya ang imahe ng maliit na barong-barong, ang payat na katawan ni Lyra at ang marunis ngunit masayahing ngiti ng bata. Hindi siya mapakali, kaya't napagdesisyonan niyang bantayan ang bata ng palihim. Hindi upang takutin, kundi upang masigurong ligtas ito. Tuwing hapon, mula sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa may kanto, pinagmamasdan niya si Lyra. Nakikita niyang muli itong kumakanta sa gilid ng kalsada, dala ang lumang lata kung saan nahuhulog ang mga baryang ibinibigay ng mga dumaraan. Madalas niyang mapansin na marami ring bata ang dumaraan na nang-aasar. "Uy, Lyra, kanta ka na lang ng kanta, wala ka namang kwenta," sigaw ng isang batang lalaki na halos kaedad niya. "Marungis, palaboy, walang magulang," sabay tawa ng ilan pa. Nakayuko lang si Lyra, ngunit patuloy sa pagkanta. Ramdam ni Adrian ang kirot sa dibdib habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Gusto niyang bumaba at sigawan ang mga bata, ngunit pinili niyang manatili muna. Sa halip, isinulat niya sa isip ang bawat detalye ng pang-aaping iyon. Isang gabi, sumama siya sa pag-uwi ni Lyra. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nagpakita. Mula sa malayo, sinundan niya ang bata. Sa bawat liko ng eskinita, nakita niya kung paano dahan-dahang naglalakad si Lyra. Dala ang maliit na supot ng tinapay at gamot na nabili mula sa kinita niya. Pagdating sa bahay, agad itong lumapit sa tiyahin at ibinigay ang mga dala. "Tiya, may gamot na po kayo? Tsaka po pinapay. Kain po muna kayo bago ako." Nanikip ang dibdib ni Adrian. Nakita niya ang tiyahin na pilit na ngumiti at hinagod ang buhok ng pamangkin. "Salamat, anak. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ha? Kumain ka rin." Sa tagpong iyon, naramdaman ni Adrian na hindi siya nakatingin lamang sa isang bata. Nakikita niya ang isang pusong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng mahal niya sa buhay. Kinabukasan, sinundan ulit niya si Lyra. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas masakit ang kanyang nasaksihan. Habang kumakanta ang bata, lumapit ang isang lalaking amoy alak, kilalang tambay sa lugar. Si Mang Rodel. "O bata, akin na yang kita mo." Sabay kuha nito sa lata ng barya. "Nay, tiya po ang bibigyan ko niyan. Para po sa gamot niya," pakiusap ni Lyra. "Wala akong pakialam, akin na." Sabay tulak ng lalaki sa bata. Nanlumo si Adrian. Gusto niyang kumilos pero pinigil niya ang sarili. Hinili niyang obserbahan muna at alamin kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya, kinailangan niyang magtimpi. Naramdaman niya ang puot na ilang taon nang nakabaon sa kanyang dibdib at ngayon ay tila nagising muli dahil sa batang ito. Nang makaalis si Mang Rodel, dala mga barya, nakita niyang napaiyak si Lyra. Umupo ito sa gilid ng kalsada, nakayuko at pilit na pinupunasan ng mga mata. "Bakit ganito lagi?" bulong ng bata. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Bumaba siya mula sa sasakyan at lumapit. "Lyra?" mahinang tawag niya. Nagulat ang bata at agad pinupunasan ng luha. "Kayo po pala. Wala na po yung mga barya ko. Hindi ko na po alam kung anong ibibigay ko kay tiya." Lumuhod si Adrian sa harap niya. "Huwag kang mag-alala. May paraan para makabawi tayo. Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa." Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagbantay si Adrian. Hindi na siya nakontento sa simpleng panonood mula sa malayo. May mga pagkakataon na lihim niyang sinusundan si Lyra papasok sa palengke, kung saan ito minsang naglalako ng mga nilutong kakanin ng tiyahin para madagdagan ang kita. Doon niya nasaksihan kung paanong binabaliwala ng mga tao ang bata o minsan ay binabarat pa ito. "Masyadong mahal para sa kakanin na yan. Sino ka para magbenta rito?" Sabat ng isang tindera, napayuko si Lyra at naglakad palayo, hawak ang mga hindi na bentang kakanin. At muli, mula sa di kalayuan, naroon si Adrian, nakatingin,
nakikinig at unti-unting nasasaktan sa bawat pangyayaring bumabalot sa buhay ng bata. Ngunit hindi puro pighati ang nakitang niya. May mga sandaling napapangiti rin siya, tulad ng isang beses na umulan ng malakas at si Lyra, imbes na umuwi, ay nakipaglaro sa buvos ng ulan. Umiikot ito, humahagikhik at kumakanta habang sumasayaw sa ulan. Angela, mahina niyang bulong habang pinagmamasta ng bata. Parang ikaw ang nakikita ko. Sa kanyang lihim na pagbabantay, unti-unti niyang natutuklasan ang pagkatao ni Lyra. Isang bata na marunong magsakripisyo, marunong magpasalamat at marunong maghanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na kalagayan. Ngunit higit sa lahat, natuklasan niya ang isang bagay na nagpabago sa kanya. Ang pagkakaroon ng rason para muling magmahal at magmalasakit. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang pasya. Hindi niya hahayaang manatili sa kahirapan at panganib ang batang ito. At sa lihim na pagbabantay niya, nagsimula ang panibagong kabanata. Isang desisyong unti-unti nang huhubog sa magiging kapalaran nilang dalawa. Kinabukasan, nagising si Adrian na tila ba may mabigat na desisyon na dapat gawin. Ilang araw na siyang lihim na nagbabantay kay Lyra. Nakikita ang bawat pagtitiis, bawat pang-aapi, at bawat sakripisyong ginagawa nito para sa tiyahin. Ngunit alam niyang hindi maaaring manatili siyang tahimik na tagamasid lamang. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mawala si Angela, nagpasya siyang kumilos. Tanghaling tapat nang muli niyang nakita si Lyra sa gilid ng kalsada. Pawisan at pagod, kumakanta sa ilalim ng matinding init ng araw. Wala pang isang oras ay natuyo na ang kanyang labi at halos hindi na buo ang boses sa pag-awit. Sa tabi niya'y may ilang baryang halos hindi pa umabot sa 10 piso. Lyra, tawag ni Adrian habang lumalapit, dala ang isang plastik ng pagkain. Nagulat ang bata, agad hinawakan ng kanyang lata na para bang may magtatangkang kumuha muli. Pero nang makita niyang si Adrian yon, unti-unti siyang ngumiti. Kayo na naman po, nandito ulit kayo. Ngumiti si Adrian at iniabot ang plastik. Para sa'yo ito, mainit na kanin at adobo. Kumain ka muna. Nag-alaman si Lyra. Hindi po ba para sa inyo yan? O baka po mahal? Umiling si Adrian. Para sa'yo talaga. Huwag mong isipin ang presyo. Ang mahalaga, busog ka. Dahan-dahan itong tinanggap ng bata at agad kumain. Habang nakatingin si Adrian, ramdam niya ang lungkot at tuwa ng sabay. Lungkot? Para bang isang napakalaking regalo na para kay Lyra ang simpleng pagkain. Tuwa dahil kahit saglit, nakita niya ang ngiting wala sa ilalim ng pang-api at gutom. Kuya Adrian, mahina ang boses ng bata. Salamat po ha. Wala pong gumagawa nito para sa akin. Napasinghap siya. Kuya, noon pa man, bihira na siyang tawagin sa ganoong paraan. Sanay siya sa mga Sir o Mr. Monteverde. Mga tawag na puno ng pormalidad at takot. Pero ang simpleng tawag ng isang batang ulila, para bang sumiksik iyon sa puso niya at nag-iwan ng mainit na pakiramdam. Matapos kumain, muling nagsalita si Adrian. Lyra, pwede ba kitang samahan pa uwi? Gusto ko ring makausap ang tiyahin mo. Nag-alinlangan ang bata, ngunit sa huli ay tumango. Sige po, pero wag niyo po siyang masyadong tanungin. Nahihirapan na po siya. Nang makauwi sila, sinalubong ng mahina ngunit mapagmahal na tinig ang kanilang pagdating. Lyra, anak, nandyan ka na pala? Wika ng tiyahin habang nakahiga pa rin sa banig. Ay tiya, ito po si Kuya Adrian. Siya ang nagbibigay sa akin ng pagkain. Masayang kwento ng bata. Nagulat ang matanda at sinubukang umupo. Pasensya ka na iho, wala kaming maibigay na kahit anong pasasalamat. Wala kaming kaya. Ngumiti si Adrian at umiling. Hindi ko kailangan ng kapalit. Ang gusto ko lang ay makita kayong ligtas at mas maayos. Ang pamangkin ninyo ay napakabait. Hindi siya dapat nasa kalye. Nagtitiis at inaapi. Gusto kong tulungan kayo. Namula ang mga mata ng matanda at napahinga ito ng malalim. Kung totoo ang sinasabi mo, Diyos na ang bahalang gumanti sa iyo. Pero huwag mong paasahin ng bata, iho. Ayokong masaktan pa siya. Lumapit si Adrian at maingat na nagsalita.
Hindi ko siya paasahin. Sisiguraduhin kong matutupad ang mga pangako ko. Kinabukasan, tinupad ni Adrian ang unang hakbang ng kanyang desisyon. Pagdating niya sa kalsada, hindi lamang pagkain ang dala niya, kundi ilang damit at sapatos para kay Lyra. Para sa iyo ito, sabi niya habang iniabot ang supot. Nanlaki ang mga mata ng bata at halos hindi makapaniwala. Sa akin po lahat ito? Oo, subukan mong isuot. Pagkatapos isuot ang maliit na pares ng sapatos, napangiti si Lyra. Ngayon lang po ako nagkaroon ng bagong sapatos. Salamat po. Ngumiti si Adrian, ngunit sa loob niya ay tila sumumpa siyang hindi doon magtatapos ang lahat. Gusto niyang maging mas malaking bahagi ng buhay ng bata. Gusto niyang magbigay ng higit pa kaysa pagkain at damit. Gusto niyang ibigay ang kinabukasang ninakaw ng mundo sa isang inosenteng kaluluwa. Sa mga sumunod na araw, mas lalo silang nagkalapit. Kapag kumakanta si Lyra, madalas ay nanonood si Adrian mula sa di kalayuan at sa dulo'y palihim na naghuhulog ng mas malaking halaga sa lata ng bata. Para hindi mo na masyadong pagurin ang sarili mo, wika niya minsan nang makita ang batang halos mawalan na ng boses. Ngunit higit sa pera, ibinigay niya ang kanyang oras at pakikinig. Madalas silang mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay. Kuya Adrian, kapag yumaman ako, bibili ako ng malaking bahay. Tapos may malaking kusina para hindi na gutom si Tia. Kwento ng bata. Kung ganun, tutulungan kitang abutin yan. Sagot ni Adrian, nakangiti. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nararamdaman ang matagal nang nawala sa kanya. Ang pagiging ama, ang pagmamahal at ang pagnanais na mag-alaga. At bagamang nagsisimula pa lamang, alam niyang ang unang hakbang na ginawa niya para kay Lyra ay simula na ng isang mas malalim na koneksyon na magbabago sa kanilang kapalaran. Mabilis na kumalat sa baryo ang tungkol kay Adrian, hindi dahil sa kanyang yaman o mga negosyo sa Maynila, kundi dahil sa kanyang madalas na pakikipag-usap at pagtulong sa batang si Lyra. May mga kapitbahay na natuwa, nagsasabing baka sa wakas ay may tutulong sa bata at sa tiyahin nitong may sakit. Ngunit may ilan ding nagtaas ng kilay, naninibugho at nagdududa sa kanyang intensyon. Isa sa mga taong ito ay si Mang Rodel, kilalang sugalero at lasenggo sa lugar. Matagal na niyang ginagamit si Lyra para kumita. Pilit na kinukuha ang mga baryang iniaabot sa bata kapalit ng kaunting barya o paminsang pagkain. Para kay Mang Rodel, si Lyra ay parang investment na nagbibigay sa kanya ng dagdag pambili ng alak at sugal. Isang hapon, habang naglalakad si Adrian patungo sa lugar kung saan madalas umawit si Lyra, nakarinig siya ng sigawan. Nagtakbo siya at nakita ang batang umiiyak habang hawak-hawak ang lata ng barya. Nasa harapan nito si Mang Rodel, lasing na lasing, pilit na inaagaw ang kinita ng bata. "Ibigay mo na yan, Lyra," sigaw ni Rodel. "Wala ka namang silbi kung hindi dahil sa kantang yan. Aking lahat yan. Tiya ang bibilhan ko ng gamot nito. Wag po." Pakiusap ng bata, nanginginig ang kamay. Agad na sumiklab ang galit ni Adrian. "Hoy!" Malakas na tawag niya. "Bitawan mo ang bata!" Nagulat si Rodel at nang makita kung sino ang nagsalita, bigla itong natawa. Aba, ang mayamang Ginoo na nagpapanggap na tagapagligtas ng mga palaboy. Lumapit si Adrian mahigpit ang titig. Hindi siya palaboy. Isa siyang bata na may karapatan mabuhay ng marangal. At hindi ikaw ang magdidikta ng kapalaran niya. "Kapalaran," sabat ni Rodel. Amoy alak ang hininga. "Wala kang alam dito, mayaman. Dito sa baryo, ako ang masusunod. Kung gusto mong pakialaman ang bata, kailangan mo munang dumaan sa akin." Napaligiran na sila ng ilang kapitbahay na usisero. May mga nansimulang magbulungan, ang iba'y takot, ngunit walang lumapit para pumulong. "Bitawan mo siya," ulit ni Adrian. Mas mahigpit ang boses. "O sisiguraduhin kong hindi ka na makakapanakit ng bata kailanman." Saglit na nag-atubili si Rodel, ngunit sa huli ibinato niya ang lata ng barya sa lupa. Huwag mong akalain na tapos na ito, ha? Babalik ako at sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal dito." Napatakbo si Rodel, iniwan na naguguluhang si Lyra. Agad lumuhod si Adrian para aluin ang bata. "Ayos ka lang ba, Lyra?" Humahagulhol ang bata, ngunit tumango.
Salamat po, Kuya Adrian. Kung wala kayo, hindi ako papayag na masaktan ka ulit. Mariing sagot ni Adrian, sabay yakap sa bata. Kinagabihan, kinausap ni Adrian ang tiyahin ni Lyra. Hindi naligtas dito si Lyra. Alam kong matagal ka nang nagtitiis, pero hindi ko kayang palampasin ang ginagawa ng Rodel na yan. Napaluha ang matanda. Matagal na naming tinitiis, iho. Walang may kayang sumalungat sa kanya rito. Marami siyang kasamang tambay at takot ang mga tao. Hindi ako natatakot, tugon ni Adrian. Malamig ngunit may lakas ng loob. Kung kailangan, gagamitin ko ang lahat ng kakayahan ko para protektahan si Lyra at pati na kayo. Sa mga sumunod na araw, lalo pang tumindi ang pagbabantay ni Adrian. Hindi na siya nagkukubli. Kapag kumakanta si Lyra, siya mismo ang nakaupo sa gilid, nakikinig at nagbabantay. Ang presensya niya ay tila nagbigay lakas ng loob kay Lyra na mas malakas at mas buo na ngayong umaawit. Ngunit hindi pa rin tapos si Rodel. May mga gabi na naglalakad si Adrian pauwi at nararamdaman niya ang mga matang nakamasid. May mga pabulong na pananakot. May mga bato na inihahagis sa kanyang sasakyan at minsan pa ay may nakasulat sa dingding ng bahay niya. Umalis ka dito. Hindi natinag si Adrian. Bagkus, lalo siyang nagkaroon ng dahilan upang manapili. Alam niyang ang laban na ito'y higit pa sa laban kontra kay Rodel. Isa itong laban para sa kinabukasan ni Lyra, laban para sa isang inosenteng buhay na hindi dapat nagdurusa sa kamay ng mga mapang-abuso. Kuya Adrian, minsan ay tanong ni Lyra, hindi ka po ba natatakot? Ang dami pong nagagalit sa inyo. Ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng bata. Mas natatakot ako na balang araw, wala akong ginawa habang pinapahirapan ka. Kaya hindi ko hahayaang manalo sila. Muling nagliwanag ang mga mata ni Lyra at sa simpleng sagot na iyon, tuluyan nang nagkaroon ng lakas ng loob si Adrian na ipaglaban hindi lamang ang kanyang alaala ng anak, kundi pati na rin ang bagong dahilan na unti-unti nang binubuo ng tadhana sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pagkakataong kinatatakutan ni Adrian. Isang hapon, habang abala si Lyra sa pagkanta sa gilid ng kalsada, muling lumapit si Mang Rodel, lasing na naman at may kasamang 2 kabarkada. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagtago sa kanyang balak. Aba, nandito na naman ang alaga kong kimakanta, sigaw ni Rodel, habang papalapit at nagsimulang kumaway sa mga tao. O Lyra, ibigay mo na sa akin ang mga kinita mo. Hindi ka naman maggagamit kung hindi dahil sa akin. Hindi po, para kay tiya yon, sagot ni Lyra, nanginginig ang tinig. Pilit niyang tinakpan ang lata ng barya gamit ang kanyang maliit na mga kamay. Biglang hinila ni Rodel ang braso ng bata, dahilan upang mapahinto ito sa pagkanta at mapaiyak. Ang 2 kasamahan ni Rodel ay nagsimulang magsigawan. Ginagawang katuwaan ang pananakot sa bata. Oh, tingnan niyo to, umiiyak na parang sisiw, tawa ng isa. Ngunit bago pa tuluyang madurog ang puso ng bata, isang malakas na tinig ang pumagitna sa eksena. Bitawan mo siya! Napalingon ang lahat. Si Adrian, matikas ang tindig, nakasuot ng simpleng puting polo, ngunit halata ang lakas ng kanyang presensya. Lumapit siya ng mabilis at walang pag-aatubili. Ano sa tingin mong ginagawa mo sa isang bata? Tumaas ang kilay ni Rodel. Heto na naman ang mayamang Ginoo. Akala mo ba, kaya mong baguhin ang buhay dito gamit lang ang pera mo? Huwag kang makialam. Hindi nagpatinag si Adrian. Hindi ko kailangan ng pera para sabihin sa'yo ito. Wala kang karapatang saktan o apihin ang batang ito. Pinagtawanan siya ng mga kasamahan ni Rodel. Narinig niya yon? Akala niya bayani siya? Huwag mo nang pinapalaki ang gulo. Rodel, baka ikaw pa ang mapahiya. Ngunit lalo pang nag-init ang ulo ni Rodel. Hinawakan niya ulit si Lyra at mas madiin na sinunggaban ang braso nito. Kung gusto mo siyang protektahan, edi subukan mong agawin sa akin. Agad na kumilos si Adrian. Hinawakan niya ang braso ni Rodel at mariing ibinaba. Pinakawalan si Lyra. Tama na, sigaw niya. Napalapit ang mga tao, nag-umpukan sa paligid. Ang mga usisero'y nagsimulang magbuluman. Si Adrian Monteverde yan, hindi ba? Yung mayamang bumalik dito? Sabi ng isa.
At yan naman si Rodel, lagi na lang gulo ang dala. Habang hawak pa rin ni Adrian ang braso ng lasing, mariin niyang sinabi, "Wala ka ng karapatang lapitan pa si Lyra. Kung hindi ka titigil, sisiguraduhin kong haharapin mo ang batas." Saglit na nag-alinlangan si Rodel. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Adrian, lalo't kilala na sa baryo ang impluensya at yaman nito. Ngunit dahil sa ngalasingan at kahihiyan sa harap ng madla, sinubukan niyang bumawi. "Hindi pa tayo tapos, babalik ako." Sabay tulak sa dibdib ni Adrian bago siya tumakbo palayo kasama ang kanyang mga kabarkada. Nanatiling nanginginig si Lyra. "Kuya Adrian!" Mahina niyang sambit. Halos hindi makapagsalita dahil sa takot. Lumuhod si Adrian at hinawakan ang kanyang mga balikat. "Wala na siya. Ligtas ka na ngayon." Pinahid niya ang luha ng bata. "Hindi na kita pababayaan." Lumapit ang ilang kapitbahay. "Salamat Sir Adrian. Matagal na naming gustong labanan si Rodel pero walang may lakas ng loob. Buti na lang dumating ka." Ngumiti si Adrian bagaman may bigat sa kanyang puso. "Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa isang batang inosente na dapat pinapahalagahan, hindi inaapi." Nang makauwi si Lyra, agad niyang ikinuwento ang nangyari sa tiyahin. Naluha ang matanda. "Salamat iho. Wala na kaming kayang gawin laban kay Rodel. Ikaw lang ang tumindig para kay Lyra. Hindi na ito mauulit." Tugon ni Adrian. "Sisiguraduhin kong wala nang mang-aapi sa kanya. Hindi ko hahayaang lumaki siyang takot at sugatan." Mula noon, mas lantad na ang proteksyon ni Adrian. Kapag nasa kalsada si Lyra, madalas ay naroon siya, nakaupo sa gilid, nakikinig habang kumakanta ang bata. At sa bawat awit, hindi lamang siya nakaririnig ng tinig na nagpapaalala sa kanyang anak. Nakikita rin niya ang matapang na puso ng isang batang patuloy na lumalaban sa kabila ng lahat. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, ramdam ni Adrian na hindi pa tapos ang laban. Alam niyang babalik si Rodel at marahil mas malakas at mas tuso na. Gayunman sa puso niya, buo na ang kanyang desisyon. Handa siyang ipaglaban si Lyra kahit saan pa humantong ang labanang ito. At sa kanyang paninindigan, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya ang dating Adrian Monteverde na nagkulong sa sakit ng nakaraan. Siya na ngayon ang bagong Adrian, isang lalaking handang magsakripisyo at magtanggol para sa isang batang maaaring maging susi sa kanyang muling pagkabuhay. Makalipas ang insidente kay Rodel, hindi na nanumbalik ang katahimikan ni Adrian. Alam niyang kahit pansamantalang umatras ang lasing na sugalero, hindi yon nangangahulugang tapos na ang laban. Ngunit imbes na maghintay na muling umatake ang panganib, nagpasya siyang kumilos, hindi lamang para protektahan si Lyra, kundi para tuluyang baguhin ang takbo ng buhay nito. Isang umaga, maaga siyang nagtungo sa bahay nila Lyra. Inabutan niyang naglalaba ang tiyahin habang si Lyra ay nagwawalis sa harapan ng kanilang barong-barong. Uminto ang bata nang makita siya at dali-daling lumapit. "Kuya Adrian, nandito po kayo." Ngumiti si Adrian at inilabas ang dalang mga plastik na supot. "May kaunti akong dala para sa inyo. Gamot para kay tiya at kaunting pagkain." Agad na lumapit ang tiyahin, halatang nagugulat. "Hiho, sobra-sobra na ang binibigay mo. Nakakahiya na." Ngunit mariing umiling si Adrian. Walang sobra pagdating sa pagtulong. At hindi ito awa, ito ay tungkulin ko, lalo na't alam kong kaya kong gawin. Tahimik na tumango ang matanda at nakita ni Adrian ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Noon niya napagtanto kung gaano kalalim ang pinagdadaanan ng magtiyahin. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Adrian ang matagal na niyang iniisip. "Lyra, gusto mo bang mag-aral?" Nanlaki ang mga mata ng bata. "Ako po, mag-aral?" "Oo," seryosong sagot ni Adrian. "Hindi ka pwedeng habang buhay na sa kalsada. Kailangan mong matuto, magbasa, magsulat, at higit sa lahat, maabot ang mga pangarap mo." Nagkatinginan ang magtiyahin. Mahina ngunit malinaw ang tinig ng tiyahin. "Matagal ko ng pangarap yan para sa kanya, hiho, pero wala akong magawa, wala akong pera." "Hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol doon," wika ni Adrian. "Ako ang magpapaaral sa kanya. Ako ang bahala sa lahat ng gastos." Napatahip ng bibig si Lyra, halos hindi makapaniwala.
Totoo po ba yan, Kuya Adrian? Makakapag-aral na po ako? Ngumiti siya at hinawakan ang balikat ng bata. Totoo, simula ngayon, sisimulan na natin ang pagbabago ng buhay mo at ganun na ang nangyari. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Adrian ang isang disenteng paaralan sa bayan. Kinausap niya ang punong guro at inihanda ang lahat ng kailangan upang makapag-enroll si Lyra. Nang opisyal na maging estudyante ang bata, halos lumuwa ang luha nito sa sobrang tuwa. Salamat po, Kuya Adrian. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat, kugon niya. Ang tanging hiling ko ay pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Sa unang araw ng klase, natasuot si Lyra ng bago niyang uniforme. Bagaman halatang kinakabahan, bakas sa kanyang muka ang kagalakan. Habang nakatingin mula sa malayo, hindi na iwasan ni Adrian ang mapaluha. Parang nakikita niyang muli si Angela. Nakasuot din ang uniforme, may bag sa likod at sabik na pumasok sa paaralan. Ngunit hindi lamang taga-aral ang binago ni Adrian. Inilipat niya rin ang magtiyahin sa isang mas maayos na tirahan. Isang simpleng bahay na may matibay na dingding, bubong na hindi tumutulo, at maliit na bakuran. Nang makita iyon ni Lyra, napoyakap siya kay Adrian, umiiyak sa tuwa. Totoo na po bang dito na kami titira? Hindi na po kami babalik sa barong-barong? Oo, Lyra, sagot niya. Hinahaplos ang buhok ng bata. Ito na ang bagong simula ninyo ni Tia. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang kapalaran ng bata. Hindi na siya kailangang kumanta sa kalsada para makakain o makabili ng gamot. Ngunit hindi rin niya iniwan ang pagkanta. Sa halip, tuwing may libreng oras, inaawit pa rin niya ang mga kanta sa loob ng kanilang bagong tahanan. Hindi para maghanap ng barya, kundi bilang pagpapaalala ng kanyang pinagmulan. At sa bawat pagkakataong naririnig ni Adrian ang tinig ni Lyra, lalo siyang napapalapit dito. Hindi lamang ito simpleng bata na nakilala niya sa kalsada, isa itong inspirasyon, isang paalala na sa kabila ng hirap at lungkot, may mga pusong marunong magmahal at magsakripisyo. Isang gabi, habang kumakain sila ng sabay-sabay, biglang nagsalita si Lyra. Kuya Adrian, pangako po, pagdating ng araw, babawi po ako sa lahat ng tulong ninyo. Magiging mabuting tao po ako, kagaya ninyo. Natigilan si Adrian. Saglit siyang napatingin sa larawan ni Angela na nasa kanyang pitaka. At sa kanyang puso, naramdaman niyang parang ito na ang sagot sa matagal na niyang dasal. Hindi niya maibabalik ang kanyang anak, ngunit narito si Lyra, isang batang handang magmahal, handang mangarap at handang magbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Mula sa isang batang marungis at inaapi, ngayon ay nagsisimula ng makilala si Lyra bilang isang masipag na estudyante. At sa likod ng lahat ng ito, si Adrian, ang dating sugatang ama, ay unti-unti na ring muling natututo kung paano magmahal at mabuhay para sa iba. Paglipas ng mga buwan, mabilis na namuhay si Lyra sa bagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa batang marungis na umaawit sa gilid ng kalsada, ngayon ay isa na siyang estudyante sa isang disenteng paaralan. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang hilig sa musika ay hindi na lamang simpleng libangan. Unti-unti na itong nagiging pintuan tungo sa kinabukasan. Isang araw sa klase, habang tinuturo ng guro ang musika, pinakanta si Lyra. May kaba sa kanyang dibdib, lalo na't alam niyang madalas siyang pinagtatawanan noon dahil sa kanyang dating hitsura. Ngunit nang magsimula siyang umawit, lahat ay natahimik. Maging ang guro ay hindi nakapagsalita. Ang tinig niya ay malinis, malinaw at puno ng damdamin. Hindi lamang basta boses ng bata, kundi tinig na kayang dumampi sa puso ng nakikinig. Pagkatapos ng kanta, nagpalakpakan ang mga kaklase niya. Ang galing mo, Lyra! Sigaw ng isa. Parang artista. Dagdag pa ng iba. Ngumiti siya. Medyo naiiyak dahil ngayon lang niya naranasan na hindi siya kutyain, kundi hangaan. Nang malaman ni Adrian ang nangyari, hindi niya maitago ang saya. Sabi ko na sa'yo, Lyra, may kakaiba kang talento. Hindi lang basta kanta ang binibigay mo, kundi damdamin.
At yan ang magdadala sa'yo sa malayo. Lumipas pa ang ilang linggo at dumating ang pagkakataon para sa isang paligsahan sa kanilang bayan. Isang kompetisyon ng pagkanta para sa mga kabataan. Hindi nagdalawang isip si Adrian. Sali ka, Lyra. Panahon na para ipakita mo ang talento mo. Nag-alinlangan ang bata. Kuya Adrian, baka pagtawanan lang po ako. Wala naman akong magarang damit o karanasan. Ngumiti si Adrian. Hindi mo kailangan ng magarang damit. Ang boses mo ang tunay na magdadala sa'yo. At nandito ako para suportahan ka. Dumating ang araw ng paligsahan. Nakaayos si Lyra sa simpleng bestida na binili ni Adrian. Habang nasa likod ng entablado, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kuya Adrian, natatakot po ako. Hinawakan siya nito sa balikat at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangan matakot. Kapag kumanta ka, isipin mong kasama mo ang tiya mo at ang lahat ng taong mahal mo. At isipin mong kasama mo rin ako. Sige, kantahin mo mula sa puso. Nang tawagin ang pangalan niya, umakyat si Lyra sa entablado. Tahimik ang buong lugar. Nang magsimula siyang umawit, ang unang himig ay agad nagdala ng kakaibang damdamin sa mga tao. Marami ang napahinto, nakinig at tila nadadala sa bawat liriko. Maging ang mga hurado ay hindi maipago ang kanilang paghanga. Ang mga tao ay unti-unting nagbalakpakan at nang matapos ang kanta, napuno ng sigawan at palakpakan ang buong bulwagan. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Adrian, hindi mapigilan ang luha. Sa bawat nota na lumalabas sa bibig ni Lyra, tila naririnig niyang muli ang tinig ng kanyang anak na si Angela. Ngunit ngayon, hindi na ito alaala lamang. Ito'y pag-asa at panibagong simula. Nang ianunsyo ang resulta, itinanghal na panalo si Lyra. Woo! Wow! Okay, next up on Magic. Mabilis siyang tumakbo pababa ng entablado at yumakap kay Adrian. Kuya Adrian, panalo po ako. Panalo tayo. Hinaplos ni Adrian ang buhok ng bata. Hindi lang ito panalo, Lyra. Ito ang simula ng bagong yugto ng buhay mo. Mula noon, naging kilala si Lyra sa kanilang bayan. Tuwing may okasyon, madalas siyang inaanyayahang umawit. Lalong lumawak ang kanyang tiwala sa sarili at hindi na siyang batang natatakot sa pang-aapi. Siya na ngayon ay isang batang may pangarap at lakas ng loob na ipaglaban ito. At sa bawat hakbang niya, laging naroroon si Adrian, sumusuporta, nagbabantay at higit sa lahat, nagmamahal na parang tunay na ama. Sa kanyang puso, alam niyang ang tagumpay ni Lyra ay hindi lamang para sa bata, kundi para na rin sa kanyang sariling paggaling. Sa mga mata ng komunidad, isa itong kwento ng pag-angat mula sa hirap tungo sa pag-asa. Ngunit sa puso ni Adrian, ito ay higit pa roon. Ito ay pagbabalik ng pag-ibig na matagal na niyang inakalay na wala na, kasama ng kanyang anak. At habang kumakanta si Lyra sa entablado ng buhay, bawat liriko, bawat himig ay nagiging musika ng kanyang muling pagkabuhay bilang isang ama at isang tao. Mabilis na lumaganap sa buong bayan ang balita tungkol kay Lyra. Ang dating batang marungis na naglalao ng boses sa gilid ng kalsada, nayo'y kilala na bilang ang batang may kintong tinig. Sa bawat pagtitipon, inaanyayahan siyang umawit at kahit sa simpleng kasalan o barangay fiesta, palaging may mga taong nag-aabang sa kanya. Ngunit habang dumarami ang humahanga kay Lyra, hindi rin mawawala ang mga matang nakamasid mula sa dilim. Isa na ron si Mang Rodel, ang sugapa sa alak at sugal na minsang pinahiya ni Adrian sa harap ng maraming tao. Hindi niya malimutan ang kahihiyan at lalong nag-alab ang galit niya nang malaman niyan mas lalo pang umaangat si Lyra. Kung hindi dahil sa akin, wala siyang silbi, bulong ni Rodel habang nagiinom kasama ang kanyang mga kabarkada. Ginamit ko siya noon para kumita. Tapos ngayong sikat na siya, wala na akong parte? Hindi maaari. Kukunin ko ulit kung ano ang para sa akin. Isang gabi, pauwi si Lyra mula sa ensayo sa paaralan. May dala siyang maliit na medalya na iginawad ng guro bilang pagkilala sa kanyang talento. Habang naglalakad siya kasama ang ilang kaklase, biglang sumulpot si Rodel at hinarang sila. "Oh, ayan ka na naman, Lyra.
sigaw niya, amoy na amoy ang alak. Sikat ka na raw ha? Pero wag mong kalimutan, utang mo sa akin lahat yan. Napatigil si Lyra. Nanginginig ang kamay. Wala po akong utang sa inyo. Hindi ko po kayo kailangang bayaran. Tigilan niyo po ako. Ngunit lalo lamang natawa si Rodel. Matapang ka na ngayon ha? Dati, konting sigaw ko lang, nangingiyak ka na. Ngayon porket nasa tabi ka ng mayamang yun, akala mo ligtas ka na? Tingnan natin. Mabuti na lang at may nakakita sa eksena at agad nagsumbong kay Adrian. Nang dumating si Adrian, agad niyang sinunggaban si Rodel. Wala ka talagang hinto. Rodel, ilang beses na kitang pinagsabihan, tigilan mo na si Lyra. Mumisi ang lasing. Bakit sa'yo ba siya? Siya'y bata lang na dapat nasa ilalim ng mga kagaya ko. Mariing itinulak ni Adrian ang lalaki palayo. Hindi na ako makikipagtalo. Sa susunod na lumapit ka kay Lyra, sa korte ka nahaharap. Ngunit bago siya umalis, nagbanta si Rodel. Hindi mo ako matatakasan. Hindi ako papayag na mawala ang hawak ko sa batang yan. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay nadadaan sa pera, Monteverde. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Lyra. Nakaupo siya sa kama, yakap-yakap ang medalya na parang iyon na lamang ang nagbibigay sa kanya ng tapang. Kuya Adrian, bulong niya. Natatakot po ako. Baka bumalik si Mang Rodel at masaktan ako o si Tia. Umupo si Adrian sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka na niya masasaktan. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. At kung sakaling bumalik siya, hindi lang ako ang haharap sa kanya. May batas na magpapatahimik sa kanya. Kinabukasan, nagsagawa si Adrian ng aksyon. Lumapit siya sa lokal na pulisya at nagsampa ng reklamo laban kay Rodel. Inilahad niya ang mga pang-aabuso nito kay Lyra at ang paulit-ulit na pananakot. May mga testigo ring kapitbahay na nagpapatunay at kahit ang guro ni Lyra ay sumama upang ipagtanggol ang bata. Ngunit alam ni Adrian na hindi ganoon kadali ang laban. May mga opisyal sa baryo na malapit kay Rodel dahil sa sugal at lagayan. Kaya't kahit may ebidensya, may mga taong sinusubukan itong pagtakpan. Sir Adrian, pabulong ng isang pulis na may malasakit. Mag-ingat kayo. Malakas ang kapit ng taong yan dito. Pero huwag kayong titigil, malapit nang bumigay ang mga kasama niya. Habang patuloy ang kaso, hindi na nagpakita si Rodel ng lantaran. Ngunit ramdam ni Adrian ang mga matang nakamasid. May mga gabi na may mga aninong nagtatago malapit sa kanilang bahay. May pagkakataong narinig ni Lyra ang mga yabag sa labas ng bintana. Tia, Kuya Adrian, pakasya na naman yon, takot na wika ng bata. Wala kang dapat ikatakot, mariing sagot ni Adrian. Hindi kita pababayaan. At sa mga oras na iyon, lalo lamang tumibay ang loob ni Adrian. Hindi na ito basta laban para kay Lyra. Ito ay laban para sa prinsipyo. Hindi niyang hahayaang manapili ang takot at kawalan ng katarungan sa isang lugar na matagal na niyang tinuring na tahanan. Sa gitna ng banta, mas lalo namang tumibay ang loob ni Lyra. Hindi siya tumigil sa pagkanta, hindi siya tumigil sa pag-aaral. Alam niyang kung susuko siya, mananalo ang mga kagaya ni Rodel. Kaya sa bawat entablado, sa bawat paligsahan, lalo niyang ibinubuhos ang kanyang puso. At sa tuwing umaawit siya, naroon si Adrian sa gilid, hindi lamang bilang tagapagtanggol, kundi bilang bagong tahanan ng isang batang minsang walang pinagmulan at ngayon nagkakaroon ng panibagong kinabukasan. Ngunit alam nilang pareho, hindi pa tapos ang laban. Darating ang araw na kailangang tuluyang harapin si Rodel. At kapag dumating iyon, handa silang ipaglaban hindi lamang ang kalayaan ni Lyra, kundi pati ang karapatan ng bawat batang katulad niya na mabuhay ng walang takot at may dignidad. Mula nang magsimula ang kaso laban kay Rodel, naging mas maingat si Adrian sa bawat galaw niya at ni Lyra. Madalas siyang sumasama sa bata sa eskwela at paligsahan at kung minsan ay siya mismo ang naghahatid at sumusundo rito. Ang tiwala ni Lyra kay Adrian ay lalo pang lumalim at ganoon din ang pagmamahal ng bata sa kanya. Hindi na siya ang estrangherong Ginoo,
na basta na lang sumulpot sa buhay niya. Siya na ngayon ang haligi ng kanilang maliit na pamilya. Isang gabi, matapos umuwi si Lyra mula sa pagkanta sa isang barangay event, naglatag sila ng hapunan sa kanilang bagong tahanan. Sa gitna ng tawanan at simpleng kwentuhan, biglang tumigil ang bata at tumingin kay Adrian. "Kuya Adrian," maingat niyang sabi, "pwede ko po ba kayong tawaging tatay?" Napahinto si Adrian, natigilan ang kanyang kamay sa ibabaw ng kutsara. Para bang natanggalan siya ng hininga sa narinig. "Tatay?" Ulong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango si Lyra, medyo nahihiya. "Kasi po, matagal ko nang iniisip. Wala po akong tatay. Si Tia lang po ang kasama ko. Pero simula po nang dumating kayo, lagi niyo akong pinoprotektahan, inaalagaan at tinutulungan. Para na po talaga kayong tatay ko. Kaya kung okay lang po sa inyo." Napaluhod si Adrian sa tabi ng bata. Pinahid ang luhang biglang bumagsak sa kanyang mga mata. "Lyra, anak, matagal ko nang nararamdaman na parang anak na kita. Hindi ko man pwedeng palitan ang nakaraan mo, pero gusto kong malaman mo na simula ngayon, oo, ako na ang tatay mo." Miyakap siya ni Lyra ng mahigpit at sa yakap na iyon ay nakaramdam si Adrian ng kakaibang kalayaan. Parang gumaan ang bigat ng kanyang dibdib at sa wakas ay muling nabuksan ang puso niyang matagal nang nakasara dahil kay Angela. Nang gabing iyon, habang tulog si Lyra, matagal nang nakaupo si Adrian sa tabi ng kanyang kama. Pinagmamasdan niya ang bata at iniisip kung paano siya dinadala ng tadhana sa direksyong hindi niya inaasahan. "Angela," bulong niya habang nakatingin sa kisame, "kung nasaan ka man, alam kong pinadala mo sa akin si Lyra. Salamat dahil binigyan mo ako ng panibagong pagkakataon na maging ama." Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumapit ang loob nila sa isa't isa. Kapag may libreng oras, tinuturuan ni Adrian si Lyra ng mga simpleng bagay. Paano magbasa ng mga libro tungkol sa negosyo, paano magbilang ng pera ng maayos, at kung paano alagaan ang sarili. "Tatandaan mo, Lyra," sabi niya minsan habang nagtuturo ng simpleng arithmetic, "hindi sapat na magaling kang kumanta. Kailangan marunong ka ring tumayo sa sarili mong paa. Dahil ang tunay na lakas, nasa kaalaman at puso." Ngumiti ang bata at tumango. "Opo, tatay. Gagawin ko po lahat para hindi kayo mabigo." Habang lumalalim ang kanilang relasyon, naging mas malinaw sa buong baryo ang kakaibang ugnayan ng dalawa. May ilan na humanga, may ilan ding nagduda. Ngunit walang makakaila na sa presensya ni Adrian, mas naging matatag si Lyra. Ang kanyang boses ay mas malinaw, mas buo at mas puno ng damdamin. Dahil sa likod ng bawat kanta, naroon ang isang amang handang umalalay sa kanya. Isang linggo matapos ang misa sa kapilya, nilapitan sila ng pari. "Sir Adrian," wika nito, "ang pagkalinga ninyo kay Lyra ay isang pagpapala hindi lamang sa kanya kundi pati sa ating komunidad. Maraming bata ang nangangarap na magkaroon ng ganyang uri ng suporta. Naway ipagpatuloy ninyo." Tumango si Adrian at numiti. "Hindi na ito isang obligasyon, Father. Ito ay isang panata. Hanggat may hininga ako, sisiguraduhin kong ligtas at masaya si Lyra." Ngunit sa kabila ng kaligayahang iyon, nananatiling banta si Rodel. May mga bulong-bulungan sa baryo na muli itong nag-iipon ng lakas at may mga bagong kasamang mga tambay na nagmumula pa sa kalapit na bayan. Kahit pa may kaso na laban dito, hindi pa rin ito tuluyang napipigil. Isang gabi, habang naglalakad si Adrian kasama si Lyra pauwi, biglang nagsalita ang bata. "Tatay, kahit po bang bumalik si Mang Rodel, hindi niyo po ako iiwan?" Hinawakan niyang kamay ng bata at mahigpit na pinisil. "Hindi kita iiwan, Lyra. Kahit anong mangyari, ako ang magiging panangga mo. Hindi ka na mag-iisa." Ngumiti si Lyra at sumandal sa kanyang braso. "Masaya po ako na may tatay na ako." At sa sandaling iyon, alam ni Adrian na ang ugnayan nila ni Lyra ay hindi na basta aksidente o pansamantalang pagkakataon. Ito'y biyayang ipinadala ng langit upang paghilumin ang sugat ng kanyang nakaraan at bigyan siya ng bagong dahilan upang lumaban sa hinaharap. Habang patuloy ang kanilang kwento, lalong lumalalim ang pag-unawa ni Adrian
sa halaga ng pamilya. Hindi ito nasusukat sa dugo o sa pangalan, kundi sa pagmamahal at sakripisyong ibinibigay ng isa para sa isa pa. At sa bawat tawag ni Lyra ng salitang tatay, lalo lamang niyang pinapatunayan sa sarili na minsan ang pagkawala ay nagbubukas ng pinto para sa mas dakilang simula. Lumipas ang mga taon mula nang unang sumulpot si Adrian sa buhay ni Lyra. Mula sa batang payat at marungis na kumakanta sa gilid ng kalsada, ngayon ay isa na siyang dalagitang puno ng pangarap at sigla. Sa ilalim ng kanyang bagong tahanan at sa kalinga ni Adrian at nang tiyahin niya ngayon unti-unti nang bumubuti ang kalagayan, lumaki si Lyra na hindi na alipin ng kahirapan, kundi inspirasyon ng mga tao sa kanilang paligid. Pagpasok niya ng high school, agad na napansin ang kanyang talino at sipag. Bukod sa husay niya sa klase, lalo pang namukod-tangi ang kanyang talento sa musika. Naging miyembro siya ng Glee Club at madalas na kinatawan ng paaralan sa iba't ibang paligsahan. Hindi na lamang siya basta tinatawag na batang kumakanta, kundi ang dalagitang may gintong tinig. Isang gabi matapos ang ensayo para sa isang malaking kompetisyon, nakaupo sila ni Adrian sa kanilang beranda. Tahimik silang nagmamasid sa mga bituin. Si Adrian hawak ang kanyang tasa ng kape, samantalang si Lyra ay nakasandal sa upuan, nakatitig sa kalangitan. "Tatay," wika ni Lyra, "naaalala ko po noong unang beses niyo akong tinanong kung gusto kong mag-aral. Parang kailan lang natatakot pa akong tanggapin kasi baka hindi totoo. Pero ngayon, ang dami ko pong natutunan. Ang dami pong nagbago." Ngumiti si Adrian at marahang hinaplos ang buhok ng bata. "At lahat ng pagbabagong yon, anak, ay dahil sa pagsisikap mo. Hindi ka sumuko, hindi mo sinayang ang pagkakataon. Pero kung hindi po kayo dumating," sagot ni Lyra, "siguro hanggang ngayon kumakanta pa rin ako sa kalsada para kay Tia. Siguro wala po akong kaalaman, kaya salamat tatay, kasi binigyan niyo ako ng panibagong simula." Naramdaman ni Adrian ang pamimigat ng dibdib. Muli niyang naalala si Angela, ang anak na nawala sa kanya. Ngunit sa halip na sakit, na yun ay kapayapaan na ang dala ng alaala nito. Siguro nga, isip niya, ito ang paraan ng langit para ipakita na may saysay pa rin ang buhay ko. Dumating ang araw ng malaking kompetisyon. Ang paligsahang iyon ay hindi na lamang para sa kanilang bayan, kundi sa buong probinsya. Libu-libong tao ang nanood. Si Lyra, nakasuot ng simpleng puting bestida, ay tila kumikinang sa entablado. Sa likod ng mga kurtina, lumapit si Adrian at maingat na tinulungan siyang ayusin ang kanyang buhok. "Handa ka na ba, anak?" tanong niya. "Medyo kinakabahan po, pero andito naman kayo," sagot ni Lyra, ngumiti ng buong tapang. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumakad siya papunta sa gitna ng entablado. Tahimik ang buong lugar nang magsimula siyang umawit. Ang unang nota pa lang ay nagdulot na ng kilabot sa mga manunood. Sa bawat liriko, dama ng lahat ang pinagmulan niya, ang hirap, ang sakripisyo at ang pag-asa. Nang matapos ang kanta, nagpalakpakan at nagsitayuan ang mga tao. Hindi mapigilang magsigawan sa galing niya. Habang nakaupo sa audience, napaiyak si Adrian. Sa kanyang paningin, hindi lamang si Lyra ang naroon. Para bang nakikita niyang muli si Angela, nakangiti mula sa langit. Ipinagmamalaki ang kanyang ama na ngayon ay muling natutong magmahal at mag-alaga. Nang i-anunsyo na si Lyra ang nagwagi, halos lumundag ang puso ni Adrian. Tumakbo ang dalagita pababa ng entablado, bit-bit ang tropeo at agad yumakap sa kanya. "Tatay, panalo po ako! Panalo tayo!" Hindi napigilan ni Adrian ang luha. "Oo anak, panalo tayo, pero higit sa lahat, panalo ka sa buhay." Simula noon, mas lalo pang naging kilala si Lyra. Dumating ang mga alok mula sa iba't ibang eskwelahan at organisasyon. Ngunit hindi siya nagpadala sa kasikatan. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Laging inuuna ang kanyang pag-aaral at ang pangako niyang gagawin ng lahat para mapasaya ang kanyang tiya at ang kanyang bagong tatay. Sa bawat araw na lumilipas,
Kitang-kita ang pagbabagong naganap sa buhay ng bata. Hindi na siya kinakapos sa pagkain. Hindi na siya natatakot sa gabi. At higit sa lahat, hindi na siya nag-iisa. Ang dating tinig na ginagamit para manghingi ng barya ay ngayoy tinig na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Para kay Adrian, ito ang pinakamatamis na gantimpala. Hindi lamang niya naiahon ang isang bata mula sa kahirapan, kundi nangatagpo rin siya ng panibagong dahilan upang mabuhay. Sa bawat tawag ni Lyra sa kanya bilang tatay, lalo niyang nararamdaman na ang nawalang bahagi ng kanyang puso ay unti-unting nabuo muli. At sa kanilang dalawa, malinaw ang isang bagay. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa sugat ng nakaraan, kundi tungkol sa paghilom at pag-asa. Ang dating milyonaryong sugatan at ang batang inulila ng mundo, na yun ay magkasama, naglalakad tungo sa isang panibagong simula. Mabilis ang naging pag-usbong ni Lyra sa mundo ng musika. Mula sa mga paligsahan sa paaralan, ngayoy lumalawak na ang mga taong nakakakilala sa kanya. Isang araw, nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa pamahalaang panlalawigan. Isa siyang napiling magtanghal sa isang malaking entablado sa sentro ng bayan kung saan gaganapin ang isang cultural festival na dadaluhan ng mga kilalang tao, artista, at mismong gobernador. Lyra, ito na ang pagkakataon mo. Wika ni Adrian, hawak ang imbitasyon. Hindi lang ito basta paligsahan. Ito'y pagpapakilala mo sa buong lipunan. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Naluha ang dalagita. Tatay, natatakot po ako. Baka hindi ko kayanin. Ang dami pong tao, baka po mapahiya ako. Hinawatan ni Adrian ang kanyang kamay at tiningnan siya sa mata. Anak, hindi ka na yung batang kumakanta para sa barya sa kalsada. Isa ka ng dalagitang may talento, may tapang at may puso. Ang kailangan mo lang gawin ay umawit mula sa puso, kagaya ng palagi mong ginagawa. Dumating ang araw ng pagtatanghal. Nakaayos si Lyra sa isang puting bestida na may simpleng burda ng bulaklak. Habang nakatayo siya sa likod ng entablado, ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Mula sa kurtina, tanaw niya ang libu-libong tao na naghihintay, kabilang ang mga opisyal ng bayan at ilang personalidad mula Maynila. Handa ka na ba? Bulong ni Adrian. Nakatayo sa tabi niya. Handa na po, tatay, sagot ni Lyra sabay ngiti. Nang tawagin ang kanyang pangalan, marahang lumakad si Lyra papunta sa gitna ng entablado. Sa unang tingin, marami ang nagtaka. Isang simpleng dalagita, walang magarang alahas o marangyang kasuotan. Ngunit nang magsimula siyang umawit, bumalot ang kakaibang katahimikan sa buong lugar. Ang bawat notay dumadaloy na parang kwento. Sa kanyang boses, naramdaman ng lahat ang hirap ng isang batang nangarap, ang sakripisyo ng isang tiyahin, at ang pagmamahal ng isang amang hindi nakatali sa dugo kundi sa puso. Marami ang naluha, marami ang napangiti, at marami ang nakadama ng inspirasyon. Habang nakaupo si Adrian sa audience, hindi niya mapigilang mapaluha. Nakita niya sa bawat kilos ng dalagita ang bunga ng lahat ng kanilang pinagdaanan, mula sa kalsada hanggang sa entabladong ito. Sa isip niya, nakikita niyang nakaupo si Angela sa tabi niya, nakangiti at palakpak ng palakpak para kay Lyra. Pagkatapos ng pagtatanghal, nagpalakpakan at nagsitayuan ang mga tao. Nilapitan siya ng gobernador at personal na binati. Napakagaling mong bata. Hindi lamang talento ang dala mo, kundi inspirasyon sa buong lalawigan. Ipagpatuloy mo yan. Napaiyak si Lyra habang yumuyuko bilang pasasalamat. Sa likod ng entablado, agad siyang sinalubong ni Adrian at mahigpit siyang niyakap. Anak, ipinagmamalaki kita, hindi lang dahil sa galing mo, kundi dahil sa tapang at kabutihan ng puso mo. Tatay, umiiyak na sabi ni Lyra, lahat ng ito dahil po sa inyo. Kung hindi niyo ako tinulungan, wala po ako rito. Ngumiti si Adrian at pinahid ang luha ng dalagita. Hindi anak, nandito ka dahil sa sarili mong pagsisikap. Ako lang nagbigay ng pagkakataon, pero ikaw ang nagsikap para maabot ito. Simula noon,
lalong lumawak ang pagkilala kay Lira. Lumabas ang kanyang pangalan sa lokal na pahayagan at maraming tao ang humanga sa kanyang kwento. Sa bawat panayam, hindi niya nakakalimutang banggitin si Adrian. Kung hindi dahil sa aking tatay Adrian, hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Dahil dito, hindi lamang si Lira ang naging kilala, kundi pati si Adrian. Nakilala siya bilang negosyanteng hindi lamang yumaman, kundi nagbahagi ng kanyang puso para sa isang batang nangangailangan. At sa bawat titig niya kay Lira, lalo niyang nararamdaman na ang kanyang buhay na minsang puno ng sakit ay muli nang nagkaroon ng saysay. Ang entabladong iyon ay hindi lamang nagbigay kay Lira ng pagkilala. Iyon ang naging simbolo ng kanilang kwento. Isang batang inahon mula sa putik ng kahirapan at isang amang muling natutong magmahal. At mula roon, nagsimula silang pareho na makilala hindi lamang bilang individual, kundi bilang isang inspirasyon sa buong lipunan. Habang patuloy ang pag-angat ng pangalan ni Lira sa larangan ng musika, dumating naman ang mabigat na pagsubok kay Adrian. Isang umaga, pinawagan siya ng kanyang sekretarya mula Maynila. Sir Adrian, may problema po tayo sa kumpanya. May ilang investors ang bigla na lamang umatras at nag-withdraw ng pondo. May kumakalat din pong chismis na lulugi raw tayo. Natigilan si Adrian. Alam niyang matagal nang matatag ang kanyang negosyo, ngunit hindi niya inasahan ang ganitong pangyayari. Kaagad siyang nagpunta sa opisina sa lungsod upang makipagkita sa kanyang board of directors. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng matinding tensyon. Adrian, wika ng isa sa mga kasamahan niyang direktor, may mga taong sadyang sumisira sa atin. May nagpapakalat na maling balita tungkol sa kumpanya at mukhang may koneksyon ito sa mga dati mong kalaban sa negosyo. Sa gitna ng pulong, nakaramdam siya ng matinding pagod at lungkot. Sa loob ng maraming taon, inalay niya ang lahat ng kanyang oras at talino upang itaguyod ang kanyang negosyo. Ngunit ngayon, tila lahat ng kanyang pinaghirapan ay nasa bingit ng pagkawasak. Umuwi siyang balisa at halos walang imik. Napansin iyon ni Lira. Tatay, bakit po ang tahimik ninyo? May problema po ba? Saglit siyang tumingin sa dalagita, saka malungkot na ngumiti. Anak, may pinagdadaanan lang ang kumpanya. Hindi ko alam kung paano ko mapapanatili ang lahat ng ito. Lumapit si Lira at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Tatay, hindi ba't lagi niyo pong sinasabi na ang mahalaga ay hindi ang pera o negosyo, kundi ang pamilya? Kahit ano pong mangyari, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ako at si Tia para sa inyo. Naluha si Adrian sa mga salitang iyon, sa simpleng paraan na ipaalala sa kanya ni Lira na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa pagmamahal at pagtutulungan. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa opisina na may bagong lakas ng loob. Nakipagpulong siya muli sa kanyang mga empleyado at sinabing, alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, ngunit hindi tayo susuko. Ipinagmamalaki kong sabihin na hindi tayo tumayo sa pamamagitan ng panlilinlang, kundi sa sipag at dedikasyon. At kung may mga taong sisira sa atin, mas lalo nating ipapakita ang ating katapatan. Ngunit habang abala siya sa pagliligtas ng kumpanya, lalong naramdaman ni Lira ang bigat na pasan ng kanyang ama. Isang gabi, dinalhan niya ito ng tasa ng tsa sa kanyang opisina sa bahay. Tatay, wag po kayong masyadong magpakapagod. Ang mahalaga po, ligtas at buo pa rin tayo bilang pamilya. Ngumiti si Adrian, hawak ang tasa. Salamat anak, hindi mo alam kung gaano kalaking lakas ang binibigay mo sa akin. Lumipas ang mga linggo ng matinding pagsubok. Maraming beses na muntik bumigay si Adrian sa pagod at stress. Ngunit sa bawat pagkakataon, naroon si Lira. Lagi siyang nagpapaalala na may dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Kapag naririnig niya ang awit ng anak sa sala, para bang nawawala ang bigat ng kanyang problema at muli siyang nagkakaroon ng tapang na harapin ang bukas. Isang araw, dumating ang balita na ang mga chismis laban sa kumpanya
ay isa palang gawa-gawa ng isang karibal na matagal nang naiinggit sa tagumpay ni Adrian. Nang mailantad ang katotohanan, nagsimulang bumalik ang tiwala ng mga investors at unti-unting nakabawi ang kanilang negosyo. Nang gabi ring iyon, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. "Tatay," sabi ni Lyra, "sabi ko naman po sa inyo, kakayanin ninyo. Hindi kayo nag-iisa at hindi kayang sirain ng kahit sinong tao ang pinaghirapan ninyo. Basta't may pagmamahal at pagkakaisa." Mahigpit na niyakap ni Adrian ang bata. "Ikaw ang tunay kong kayamanan, Lyra. Hindi ko kailangan ng milyon, kung kapalit naman ay mawawala ka. Sa iyo ko natutunan ang tunay na halaga ng pamilya." At sa gabing iyon, muling napagtanto ni Adrian na kahit gaano karaming yaman ang mawala, ang puso na marunong magmahal at ang pamilya na nagtataguyod sa isa't isa ay mananatiling pinakamahalagang kayamanan ng lahat. Habang patuloy na lumalaki si Lyra at nagiging mas kilala sa musika, may mga usap-usapan na kumakalat sa kanilang bayan. Sino kaya ang tunay na ama ng batang yan? Madalas itanong ng mga kapitbahay. May ilan na nagsasabing baka kamag-anak ni Adrian, ngunit may ilan ding naniniwala na baka ibang tao pa. Sa likod ng mga bulungang iyon, nagsimula ring magtanong si Lyra sa kanyang sarili. Isang gabi, matapos ang isang pagtatanghal, umupo sila ni Adrian sa sala. Tahimik na naglalaro ang ilaw ng lampara habang nakatingin siya sa kanyang tatay. "Tatay," maingat niyang sabi, "pwede ko po ba kayong tanungin nagseryoso?" Tumingin si Adrian, halatang nagulat sa tono ng bata. "Ano yon, anak?" "Alam ko pong mahal ninyo ako at tinuring na anak, pero gusto ko pong malaman, sino po ba ang tunay kong ama?" Napatigil si Adrian. Hindi niya alam kung paano sasagutin, ngunit hindi rin niya gustong magtago ng katotohanan. "Anak, hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero ang alam ko, ang iyong ina ay nagmahal ng isang musikero noon. Iniwan siya nito bago ka pa man ipanganak. Simula noon, ang tiya mo ang nag-alaga sa iyo." Tahimik na tumango si Lyra, bagaman halata ang lungkot sa kanyang mga mata. "Ibig sabihin, ayaw niya po sa akin?" Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. "Hindi kita iniwan at hindi ko gagawin yon. Kahit anong mangyari, ako ang tatay mo." Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, isang estrangherong lalaki ang dumating sa kanilang baryo. May dala itong gitara at may hangin ng kumpiyansa sa kanyang lakad. Pinakilala niya ang sarili bilang si Ruben, isang musikero na minsan nang nagtrabaho sa Maynila. "Ako ang ama ni Lyra," diretsong sabi niya kay Adrian sa harap mismo ng dalagita. Naguluhan si Lyra, hindi alam kung ano ang mararamdaman. "Tatay, siya po ba talaga?" Mahigpit ang titig ni Adrian kay Ruben. "Kung totoo ngang ikaw ang ama, bakit ngayon ka lang nagpakita? Saan ka ng lahat ng panahong kailangan ka niya?" Umiling si Ruben. "May mga pangyayaring hindi ko ring kontrolado. Pero ngayong narinig kong may talento ang anak ko, gusto kong maging bahagi ng buhay niya." "Anak," sabay tingin kay Lyra, "patawarin mo sana ako. Gusto kong bumawi." Ngunit hindi ganoon kadali. Lumapit si Lyra kay Adrian at mahigpit siyang niyakap. "Hindi ko po siya kilala. Ikaw lang ang tatay na kilala ko. Ikaw lang ang tatay ko." Naluha si Adrian sa narinig at sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang tuluyan na siyang tinanggap ni Lyra bilang tunay na ama. Ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa hamon ng sitwasyon. Sa mga susunod na araw, patuloy na bumalik si Ruben. Pilit na kinakausap si Lyra at inaangkin siya bilang anak. May ilang tao ring naniniwala na dapat kilalanin ni Lyra ang kanyang tunay na ama sa dugo. Isang gabi, kinausap ni Adrian si Lyra. "Anak, hindi ko gugustuhin na maputol ang pagkakataon mong makilala siya. Nasa sayo ang desisyon. Pero tandaan mo, kahit ano pa ang piliin mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sayo." Tahimik si Lyra, saka ngumiti. "Tatay, gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil hindi niyo ako pinilit. Pero alam ko na ang sagot ko. Hindi ko siya kilala at kahit anong sabihin niya, hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya. Sa inyo ko po naramdaman ang pagiging ama, kaya kayo lang po ang tatay ko." Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit at sa yakap na iyon, naramdaman nilang tuluyan ng nabuo ang kanilang relasyon bilang pamilya. Para kay Lyra,
Ang dugo ay hindi sapat upang tawaging ama ang isang tao. Ang tunay na ama ay yaong hindi ka iiwan, yaong handang magsakripisyo at yaong magmamahal ng walang kondisyon. Para kay Adrian, iyon ang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay. Ang marinig mula sa bibig ng batang minahal niya na siya na ang tunay na ama. Sa puntong iyon, tuluyan nang naghilom ang sugat ng kanyang nakaraan at natagpuan niya ang pamilya na minsan ay inakala niyang nawala na magpakailanman. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Lyra, ang kanyang kauna-unahang malaking konsyerto sa lungsod. Hindi na ito simpleng paligsahan o pagtatanghal sa baryo. Ngayon, libu-libong tao ang nanonood at ang kanyang pangalan ay nakapaskil na sa malalaking billboard sa syudad. Sa likod ng entablado, ramdam ni Lyra ang kaba. Nakasuot siya ng magarang puting gown na kumikislap sa liwanag at nakahanda ang mikropono na parabang ito ang magiging tulay ng kanyang puso sa buong mundo. Habang abala ang lahat sa paghahanda, lumapit si Adrian. Dala ang isang maliit na kahon. "Anak," sabi niya, "may regalo ako bago ka umakyat sa entablado." Binuksan niya ang kahon at lumantad ang isang lumang papel ng musika. Ang kantang isinulat niya noon para kay Angela. "Tatay," bulong ni Lyra, halos maiyak. "Ito po ba ang kanta para kay Ate Angela?" Tumango si Adrian, halatang nagpipigil ng luha. "Oo anak, ito ang huling kantang naisulat ko para sa kanya bago siya pumanaw. Sa loob ng 5 taon, hindi ko kayang marinig ito. Pero ngayong nandito ka, handa na akong marinig itong muli, mula sa iyo." Niyakap ni Lyra ang kanyang ama. "Tatay, kakantahin ko ito hindi lang para kay Ate Angela, kundi para rin sa inyo. Para sa lahat ng sakripisyo ninyo at sa pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin." Dumating ang sandali ng kanyang pagtatanghal. Habang inaanyawahan siya ng host sa entablado, na puno ng palakpakan ang buong lugar. Ngunit nang inanunsyo na aawitin niya ang isang espesyal na kanta na isinulat ng kanyang tatay, natahimik ang lahat, puno ng pag-aabang. Tumayo si Lyra sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Mula sa unang nota pa lamang ng pyesa, dumaloy ang malamlam ngunit makapangyarihang himig na tila bumabalot sa buong bulwagan. Sa bawat liriko, nadama ng lahat ang kwento ng isang batang babae na nawala, ng isang amang nawasak at ng panibagong anak na dumating upang maghilom ng sugat. Sa audience, hindi mapigilan ni Adrian ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nakapikit siya habang pinakikinggan ang tinig ng kanyang anak-anakan. Para bang naroon si Angela, nakaupo sa tabi niya, nakangiti at sinasabing, "Tama na papa, ang aking mga luha ay pagbuhay at buhay na." Habang patuloy ang awit, marami sa mga manunood ang napaluha. Hindi lang ito basta kanta, ang pag-ibig at pagbabalik ng pag-asa. Ang bawat salita ay dumampi sa kanilang mga puso at ang bawat himig ay nagbigay ng liwanag sa mga sugatang damdamin. Nang matapos ang kanta, tumayo ang buong audience at nagbigay ng malakas na palakpakan. Si Lyra, nakaluha rin, ay yumuko bilang pasasalamat. Tumingin siya sa gilid ng entablado kung saan nakatayo si Adrian. Sa kanilang pagtitigan, sapat na ang ngiti upang maunawaan nila ang isa't isa. Ito ang kanilang sandali ng tagumpay, hindi lamang bilang mag-ama, kundi bilang dalawang taong pinagtagpo ng tadhana upang paghilumin ang isa't isa. Matapos ang konsyerto, nilapitan siya ng ilang reporters at tinanong tungkol sa kanyang awit. "Ano ang ibig sabihin ng kantang ito para sa iyo?" Mumiti si Lyra, pinapahid ang luha. "Ang kantang ito ay isinulat ng aking tatay para sa kanyang anak na si Angela. Pero ngayong ako ang umawit, nais kong iparating na ang musika ay hindi lang alaala ng nakaraan, kundi pag-asa rin ng kasalukuyan. Si tatay ang nagturo sa akin ng lahat ng ito at sa kanya ko inaalay ang bawat tagumpay ko." Nang gabing iyon, sabay silang umuwi ni Adrian, bitbit ang saya at kapayapaan. Habang naglalakad sa backstage papalabas ng venue, biglang hinawakan ni Lyra ang kamay niya at nagsabi, "Tatay, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang lahat ng ito. Hindi ko po kayo ipagpapalit kahit kanino." Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit. "Anak,
Ikaw ang dahilan kung bakit muli akong natutong mabuhay. Sa iyo ko naramdaman na hindi ako nag-iisa at sa iyo ko muling natagpuan ang pamilya. At sa kanilang pagbabalik sa simpleng tahanan, muling naghari ang katahimikan at kasiyahan. Hindi na mahalaga kay Adrian ang yaman o ang negosyo dahil natagpuan na niya ang tunay na kayamanan sa puso ng batang minahal niya, ilang anak. Ang kantang isinulat niya noon bilang huling alaala para kay Angela ay naging simbolo ng paghilom at panibagong simula. At habang si Lyra ay patuloy na umaawit, alam ni Adrian na ang kanyang anak sa langit ay nakangiting nakatanaw. Ipinagmamalaki ang kanyang ama na minsan ay nawalan ng lahat, ngunit muling nakatagpo ng bagong rason upang magmahal at mabuhay.